Quran chapter 3, Surah Al-Imran, ang angkan ni Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Verse 1. Alif Lam Mim. Verse 2. Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang lagi ng buhay, ang tagapagpanatili. Verse 3. Kanyang ibinaba o ipinahayag sa iyo, O Muhammad, ang aklat, ang Quran. Sa katotohanan ito ay nagpapatunay sa anumang kasulatang nauna rito, at kanyang ibinaba o ipinahayag ang Torah at ang Ebanghelyo. Verse 4. Noong una, bilang patnubay sa tao, at kanyang ibinaba o ipinahayag ang pamantayan. Katotohanan niya ang mga di naniwala sa mga aya o kapahayagan ng Allah para sa kanila ay isang matinding parusa, at ang Allah ay ganap na makapangyarihan ang may tanga ng pagpaparusa. Verse 5. Katotohanan sa Allah, walang nakatagong bagay sa Kanya sa kalupaan at sa kalangitan. Verse 6. Siya ang humubog o nagbigay anyo at hugis sa inyo sa loob ng mga sinapupunan sa paanumang paraang kanyang nais. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Verse 7. Siya ang nagbaba o nagpahayag sa iyo, O Muhammad, ng aklat, ang Quran, naglalaman ng mga talatang muhkamat. Ang mga ito ay saligan o batayan, ang aklat at ang iba ay mutasyabihat, at yaong ang kanilang mga puso ay lihis sa katotohanan. Kanilang sinusunod ang anumang hindi ganap na maliwanag, naghahanap ng fitna o kamalian, at naghahanap ng isang kahulugan na naaayon sa kanila, subalit walang nakababatid sa tunay na kahulugan nito maliban sa Allah. At yaong mga taong taglay ang matibay na kaalaman ay nagsasabing, kami ay naniniwala rito. Ang lahat ng ito ay nagmula sa aming Panginoon, at walang sino man ang makatatanggap ng paalaala nito maliban sa nagtataglay ng pangunawa. Ano ba ang mutasyabihat? Verse 8. Sila yaong nagsasabing, aming Panginoon, huwag mo pong tulutang ang aming mga puso ay lumihis sa katotohanan pagkaraan na kami ay iyong patnubayan, at igawad mo po sa amin mula sa iyong sarili ang habag. Tunay na ikaw ang tagapaggawad ng habag. Verse 9. Aming Panginoon, katotohanan ikaw ang magtitipon sa sangkatauhan para sa araw ng pagkabuhay na muli, na walang alinlangang tungkol dito. Katotohanan ng Allah ay hindi sumisira sa kanyang pangako. Verse 10. Katotohanan niya ang mga di naniwala kailanman ang kanilang mga yaman at kanilang mga anak ay hindi makatutulong sa kanila laban sa Allah kahit sa anupaman, at sila yaong ang panggatong sa apoy ng impyerno. Verse 11. Sila ay katulad ng masamang kaugalian ng mga mamayan ni Paraon at yaong mga nauna sa kanila. Kanilang pinasinungalingan o itinakwil ang aming mga aya o kapangyarihan o babala. Kaya sila ay pinuksa ng Allah ng dahil sa kanilang mga kasalanan, at ang Allah ay matindi o mahigpit sa paggawad ng pagpaparusa. Verse 12. Sabihin sa mga di naniniwala, hindi maglalaon, kayo ay magagapi at kayo ay titipunin ng sama-sama sa impyerno, at ito ay sadyang napakasamang puok ng paghihimlayan. Verse 13. Katiyakan nagkaroon na ng aya o pahiwatig o babala para sa inyo sa dalawang hukbong nagkasagupaan sa digmaan ng Badar. Ang isang hukbo ay nakipaglaban para sa landas ng Allah, at ang isa naman ay sa panig ng mga di naniniwala. Kanilang nakita na sila, ang mga di naniniwala, ay nakahihigit sa bilang ng 2 ulit sa kanilang paningin. Subalit tinatangkilik ng Allah ang sinumang kanyang nais sa pamagitan ng kanyang tulong para sa tagumpay. Katotohanan
katotohanan. Naririto ang isang aral para sa mga nakakikita o nakauunawa. Verse 14, ginawang kaakit-akit para sa tao ang pagmamahal sa alinmang kanilang pinagnanasaan, mga kababaihan at mga anak at mga bunton ng pinagtipo ng ginto at pilak, mga naggagandahang uri ng kabayo at mga hayupan at mga taniman o mga sakahang lupa. Iyan ang kasiyahan ng makamundong buhay, ngunit nasa Allah ang pinakamabuting puok na pagbabalikan, ang walang hanggang paninirahan sa paraiso. Verse 15, sabihin, ipagbibigay alam ko ba sa inyo ang mga bagay na nakahihigit kay sa riyan, yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon o nakalaan para sa kanila, ang mga hardin ng paraiso. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan at doon sila ay may mga asawang busilak at lugod mula sa Allah, at ang Allah ay ganap na nakakikita sa kanyang mga alipin. Verse 16, yaong mga nagsasabing aming Panginoon, tunay na kami ay naniwala, kaya patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan at iligtas mo po kami sa parusa ng apoy. Verse 17, sila ang mga matiisin, ang mga makatotohanan, ang mga masunurin sa Allah at ang mga gumugugol sa kanyang landas at ang mga humihingi ng kapatawaran sa huling ikatlong bahagi ng gabi. Verse 18, ang Allah ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at sumasaksi rin ang mga anghel at yaong mga may kaalaman. Kanyang pinangangalagaan ng kanyang mga nilikha ng makatarungan, walang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Verse 19, katotohanan na ang tanging relihiyon o din sa paningin ng Allah ay ang Islam, at yaong mga pinagkalooban ng banal na kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano ay hindi nagkaiba, maliban pagkaraang dumating sa kanila ang kaalaman na nagbunga ng matinding paninibugho sa kanilang pagitan. At sino man ang di naniwala sa mga aya o kapayagan ng Allah, katotohanan ng Allah ay maagap sa pagtutuos ng mga gawa. Verse 20, kaya kung sila ay makipagtalo sa iyo, sabihin, isinuko ko na ang aking sarili sa Allah, sa Islam, at gayon din, yaong mga sumunod sa akin. At sabihin sa mga naunang pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang na pagano, isinuko na ba ninyo ang inyong mga sarili? At kung sila'y nagsisuko, tunay nga na sila'y napatnubayan ng matuwid, ngunit kung sila ay magsisitalikod magkagayon, ang nakaatang sa iyo ay ang tungkuling ipalaganap lamang ng malinaw ang mensahe, at ang Allah ay ganap na nakakikita sa kanyang mga alipin. Verse 21, katotohanan niya ang mga di naniniwala sa mga aya o aral, babala at tanda ng Allah, at kanilang pinagpapatay ang mga propeta ng walang makatarungang dahilan, at kanilang pinagpapatay ang mga naguutos ng katarungan mula sa mga tao, kaya ibalita mo sa kanila ang isang mahapding parusa. Verse 22, sila yaong ang kanilang mga gawain ay nawala ng kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ay walang matatagpo ang mga makatutulong upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Verse 23, hindi mo ba isinasaalang-alang, Muhammad, yaong mga pinagkalooban ng isang bahagi ng kasulatan, sila ay inanyayahan sa kasulatan ng Allah na siyang maghahatol sa kanilang pagitan, subalit pagkaraan ng isang pangkat sa kanila ay tumalikod at sila ay tumututol. Verse 24, iyan ay sa dahilang sila ay nagsasabi na kailanman kami ay hindi masasaling ng apoy maliban sa ilang bilang ng araw lamang, at sapagkat sila ay nilinlang ng kanilang relihiyon sanhi ng anumang kanilang nilubid na kasinungalingan laban sa Allah. Verse 25, paano na kaya kapag sila ay aming titipunin sa araw ng pagkabuhay na muli na walang alinlangan tungkol sa pagsapit nito, at bawat kaluluwa o tao ay babayaran ng lubusan para sa anumang kanilang pinagsumikapan, at sila ay hindi dadayain o gagawan ng kamalian. Verse 26, sabihin, O Allah, ang nagmamayari ng kaharian, pinagkalooban mo ang kaharian sa sinumang iyong nais, at binabawi mo ang kaharian mula sa anumang iyong nais, at pinararangalan mo ang sinumang iyong nais, at ginagawa mong kaaba-aba ang sinumang iyong nais. Nasa iyong kamay ang lahat ng kabutihan,
kabutihan. Katotohanan ikaw ang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Verse 27, pinapangyari mo na ang gabi ay pumasok sa araw, at pinapangyari mo na ang araw ay pumasok sa umaga, at binubuhay mo ang dati ay walang buhay, at pinapangyari mong mamatay ang dati ay may buhay, at tinutustusan mo ang sinumang iyong nais ng walang takdang bilang o sukat. Verse 28, huwag hayaang ang mga naniniwala na magturing sa mga di naniniwala bilang awliya o mga kaibigan. Sa halip na kapwa naniniwala, at sino man ang gumawa niyan ay walang anumang maasahang bagay mula sa Allah, maliban lamang kung ito ay ginagawa bilang pag-iingat laban sa kanila, at kayo ay binabalaan ng Allah laban sa kanyang sariling kaparusahan, at sa Allah ang huling patutunguhan ng lahat. Verse 29, sabihin kahit inyong ilihim ang anumang nasa inyong mga dibdib o ito ay lantad man, ito ay nababatid ng Allah, at kanyang nababatid ang anumang nasa mga kalangitan at anumang nasa kalupaan, at ang Allah ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Verse 30, sa araw na bawat kaluluwa ay kanyang matatagpuan ang anumang nagawa niyang kabutihan na nakahanda na, at ang anumang nagawa niyang kasamaan, sanhi nito kanyang nanaisin na sa pagitan niya at pagitan ng nagawa niyang kasamaan ay magkaroon ng malaking agwat o layo, at ang Allah ay nagbabala sa inyo ng kanyang sariling kaparusahan, at ang Allah ay tigib ng kabaitan tigib ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Verse 31, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung tunay ngang kayo ay nagmamahal sa Allah, magkagayon ako ay inyong sundin, at kayo ay mamahali ng Allah, at kanyang patatawarin ang inyong mga kasalanan, at ang Allah ay mapagpatawad, maawain. Verse 32, sabihin, sumunod kayo sa Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, ngunit kung sila'y magsitalikod, magkagayon tunay na hindi minamahal ng Allah ang mga di naniniwala. Verse 33, katotohanan pinili ng Allah bilang angka ng mga propeta, sina Adan at Noah, at ang pamilya ni Abraham at ang pamilya ni Imran, at sa kanilang panahon sila ay kanyang pinarangalan ng higit sa lahat ng kanyang mga nilikha. Verse 34, mga ina po ang ilan sa kanila ay nagmula sa iba, at ang Allah ay lubos na nakaririnig, maalam. Verse 35, banggitin mo, O Muhammad, nang ang asawa ni Imran ay nagsabi, aking Panginoon, katotohanan aking ipinangako po sa iyo ang anumang nasa aking sinapupunan na aking iaalay po para sa paglilingkod sa iyo, kaya tanggapin mo po ito mula sa akin, katotohanan ikaw ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Verse 36, kaya nang siya ay magsilang sa kanya sa sanggol na si Maria, siya ay nagsabi, aking Panginoon, ako po ay nagsilang ng isang batang babae, at ang Allah ang higit na nakaalam sa anumang kanyang isinilang. At ang lalaki ay hindi katulad ng isang babae sa paglilingkod, at siya ay aking pinangalan ng Maria, at ako ay humihingi ng kanlungan sa iyo para sa kanya at sa kanyang magiging mga supling para laban sa Satanas ang isinumpa. Verse 37, kaya siya ay tinanggap ng kanyang Panginoon ng may mabuting pagtanggap, at siya ay pinalaki sa kagandahang asal, at siya ay inilagay sa pangalaga ni Zakaria. Sa tuwing papasok sa silid dalanginan si Zakaria upang siya ay dalawin, dinaratnan niyang mayroong pagkain, siya ay nagsabi, O Maria, saan mo kinuha ang mga pagkain ito? Si Maria ay nagsabi, ito ay nanggaling sa Allah. Katotohanan ng Allah ay nagbibigay ng panustos sa sino mang kanyang nais ng walang takdang bilang o sukat. Verse 38, sa sandaling iyon si Zakaria ay nanalangin sa kanyang Panginoon na nagsasabing, aking Panginoon, igawad mo po sa akin sa iyong sarili ang pagpapala ng isang mabuting anak, katotohanan ikaw ang lubos na nakaririnig ng panalangin. Verse 39, kaya si Zakaria ay tinawag ng mga anghel habang siya ay nakatayong nagdarasal sa silid dalanginan. At silang mga anghel ay nagsabi, katotohanan ng Allah ay nagbibigay sa iyo ng isang magandang balita sa pamagitan ng isang anak na ang pangalan ay Juan, na nagpapatunay ng salita mula sa Allah, at si Juan ay magiging marangal at malaya sa anumang bawal na ugnayang pakikipag
tagapagtalik at isang propeta mula sa hanay ng mga matuwid. Verse 40, siya si Zacarias ay nagsabi, aking Panginoon, paano po ako magkakaroon ng anak na lalaki? Gayong ako ay umabot na sa sukdulang katandaang gulang at ang aking asawa ay baog. Ang anghel ay nagsabi, kahit na ganyan ng Allah, ginagawa ang anumang kanyang nais. Verse 41, siya si Zacarias ay nagsabi, aking Panginoon, gawan mo po ako ng palatandaan. Siya ay nagsabi, ang iyong palatandaan, ikaw ay hindi makapagsasalita sa tao sa loob ng 3 araw maliban sa pamagitan ng senyales o paggalaw lamang. At sa loob ng panahong ito, alalahanin mo ang iyong Panginoon sa tuwin at siya ay iyong luwalhatiin sa gabi at umaga. Verse 42, at banggitin ng sabihin ng mga anghelo, Maria, katotohanan na ikaw ay pinili ng Allah. Ikaw ay ginawang dalisay at ikaw ay pinili ng higit sa mga kababaihan sa lahat ng mga nilikha sa sangkatauhan. Verse 43, O Maria, ikaw ay maging masunuring tapat at ikaw ay maging masunuring tapat sa iyong Panginoon at ikaw ay magpatira pa at yumukong kasama ng mga nagsisiyuko sa pagdarasal. Verse 44, iyan ay nagmula sa mga balita ng ghaib o di nakikitang bahagi ng pangyayari na aming ipinapahayag sa iyo, O Muhammad, at ikaw ay wala sa kanilang kinaroroonan ng panahong iyon. Nang mangyari, sila ay maghagis ng kanilang mga panulat upang pagpasyahan kung sino sa kanila ang mga ngalaga kay Maria. Ikaw ay wala rin noon nang mangyaring sila ay magtalo-talo. Verse 45, at banggitin ang sabihin ng mga anghelo, Maria, katotohanan ng Allah ay nagbibigay sa iyo ng mga magandang balita ng isang salita mula sa Kanya na ang Kanyang pangalan ay Mesia, si Jesus, ang anak ni Maria. At siya ay pinarangalan sa mundong ito at sa kabilang buhay at siya ay mabibilang sa mga malalapit sa Allah. Verse 46, at siya ay magsasalita sa mga tao sa kanyang duyan, kamusmusan at kagulangan at siya ay mabibilang sa hanay ng mga matuwid. Verse 47, siya si Maria ay nagsabi, aking Panginoon, paano po ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala namang lalaking sumaling sa akin? Ang anghel ay nagsalita, kahit na ganyan ng Allah. Lumilikha ng anumang kanyang nais kapag kanyang itinakdang isang pangyayari o bagay, kanyang sasabihin lamang dito, maging, kaya mangyayari nga. Verse 48, at kanyang tuturuan siya si Jesus ng pagsusulat at ng karunungang ukol sa katuruan ng mga propeta at ng Torah at Ebanghelyo. Verse 49, at siya ay gagawing isang sugo sa mga anak ni Israel na nagsasabing katotohanan, ako ay naparito sa inyo na may dalang aya o palatandaan o himala mula sa inyong Panginoon, na ako ay gagawa para sa inyo mula sa luwad o putik ng tila anyo ng isang ibon, at ito ay aking hihipan at magiging ibon sa kapahintulutan ng Allah. At aking pagagalingin ang ipinanganak na bulag at ang mga may ketong, at aking bubuhayin na ang patay sa kapahintulutan ng Allah, at aking ipababatid sa inyo ang anumang inyong kinakain at ang anumang inyong iniimbak o itinatago sa inyong mga pamamahay. Katotohanan, naririto ang isang aya o himala para sa inyo kung tunay nga na kayo ay mga naniniwala. Verse 50, at ako ay naparito na magpapatunay sa anumang nauna sa akin, ang Torah o batas, at upang pahintulutan para sa inyo ang ilan sa anumang dati ay pinagbabawal sa inyo. At ako ay naparito sa inyo na may dalang aya o himala mula sa inyong Panginoon. Kaya matakot kayo sa Allah at sumunod sa akin. Verse 51, katotohanan ng Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, sa makatuwid siya ay inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Verse 52, ngunit nang mapag-alaman ni Jesus mula sa kanila ang kawalan ng paniniwala, siya ay nagsabi sa kanila, sino kaya ang aking magiging tagapagtaguyod para sa landas ng Allah? Sila ang mga disipulo ay nagsabi, kami ang iyong mga tagapagtaguyod para sa landas ng Allah. Kami ay naniwala sa Allah at ikaw, O Jesus, ay sumaksi na kami ay mga Muslim na tumatalima sa Kanya. Verse 53, aming Panginoon, kami ay naniwala sa anumang ipinahayag mo at kami ay sumusunod sa sugo kay Jesus. Kaya kami ay iyong italang kasama ng mga sumaksi sa katotohanan. Verse 54, at sila mga di naniniwala ay
nagbalak na patayin si Jesus, at ang Allah ay nagbalak din laban sa kanila, at ang Allah ay higit na mahusay sa lahat ng mga nagbabalak. Verse 55, banggitin ng sabihin ng Allah, O Jesus, katiyakan na ikaw ay aking kukunin at ikaw ay itataas sa akin at ikaw ay aking lilinisin mula sa maling paratang ng mga di naniniwala. At aking gagawin niya ang mga sumusunod sa iyo sa pagtalima sa akin na nahihigitan niya ang mga di naniniwala hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Pagkaraan kayo ay muling magbabalik sa akin at ako ay maghahato sa inyong pagitan, hinggil dito sa anumang inyong ipinagkaiba. Verse 56, kaya yaong mga di naniniwala sila ay aking parurusahan ng isang matinding parusa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang sinumang maaring maging tagapagtangkilik o nang makatutulong. Verse 57, at yaong mga naniwala at gumawa ng mga gawaing matuwid sa kanila ay kanyang igagawad ng lubusan ng kanilang mga gantimpala, at hindi minamahal ng Allah ang mga mapaggawa ng kamalian. Verse 58, iyan ay aming binigkas sa iyo, O Muhammad, mula sa aming mga aya o talata ng Quran at sa matalinong paalala o mensahe nito. Verse 59, katotohanan ng kahalintulad ni Jesus sa pagkakalikha sa kanya ng Allah ay tulad ni Adan. Siya ay kanyang nilikha mula sa alabok. Pagkaraan ng Allah ay nagsabi sa kanya, maging, kaya nangyari nga. Verse 60, ang katotohanan ay nagmula sa iyong Panginoon, kaya huwag kang makibilang sa mga mapag-alinlangan tungkol sa kapahayagang ito. Verse 61, kaya sino man ang makipagtalo sa iyo tungkol dito kay Jesus sa pagkaraan ng lahat ng kaalaman na dumating sa iyo, sabihin, halina kayo, tawagin natin ang aming mga anak at inyong mga anak, ang aming mga kababaihan at inyong mga kababaihan, ang aming mga sarili at inyong mga sarili, at pagkatapos ay ating hilingin ng buong katapatan ng sumpa ng Allah sa mga nagsisinungaling na kabilang sa atin. Verse 62, katotohanan nito ay tunay na nangyaring salaysay tungkol kay Jesus at walang Diyos maliban sa Allah, at katotohanan ng Allah ang siyang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Verse 63, subalit kung sila ay magsitalikod magkagayon, katotohanan na babatid ng Allah ang mga taong mapaggawa ng katiwalian. Verse 64, sabihin, o ang kanang kasulatan, o mga Hudyo at Kristiyano, halina kayo sa isang salitang makatuwiran sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, na wala tayong dapat sambahin maliban sa Allah, at huwag tayong magtambal ng ano paman sa Kanya. At huwag nating ituring ang ilan sa atin bilang mga Panginoon bukod sa Allah, subalit kung sila man ay magsitalikod magkagayon, inyong sabihin sa kanila, kayo ay saksi na kami ay mga Muslim na tumatalima sa Allah. Verse 65, o angka ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, bakit kayo nagtatalo-talo tungkol kay Abraham? Samantalang ang Torah o batas at ang Ebanghelyo ay hindi ipinahayag malibang pagkaraan ng panahon niya. Hindi ba kayo kung gayon nakauunawa? Verse 66, naririto kayong mga nakipagtalo tungkol sa ano pa man na kayo ay may ilang kaalaman. Kaya bakit kayo nakikipagtalo kung gayon sa anuman na wala kayong kaalaman tungkol sa katayuan ni Abraham, at ang Allah ay lubos na nakaalam, samantalang kayo ay hindi nakakaalam. Verse 67, si Abraham ay hindi isang Hudyo o isang Kristiyano, bagkus siya ay isang Muslim na Hanifa o tuwirang sumasamba sa Allah, at siya ay hindi kabilang sa mga musyrik o mga nagtatambal sa Allah. Verse 68, katotohanan mula sa sangkatauhan ang nakahihigit sa karapatan kay Abraham ay yaong mga sumunod sa kanya at itong propetang si Muhammad, at yaong mga naniwala sa kanyang mensahe, at ang Allah ay wali o tagapangalaga ng mga naniniwala. Verse 69, ang isang pangkat mula sa angka ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristiyano ay nagnanais na kayo ay kanilang mailigaw mula sa matuwid na landas, subalit sila ay walang maililigaw maliban sa kanilang mga sarili, at ito ay hindi nila namamalayan. Verse 70, o angka ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, bakit hindi kayo naniniwala sa mga aya o kapahayagan ng Allah, samantalang kayo ay sumasaksi sa katotohanan ng mga ito? Verse 71, o angka ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, bakit ninyo hinahaluan
ang katotohanan ng kabulaanan at inyong itinatago ang katotohanan samantalang ito ay inyong nalalaman. Verse 72, at ang isang pangkat mula sa angkan ng kasulatan ay nagsasabi sa isa't isa, maniwala kayo sa anumang ipinahayag sa mga Muslim, mga naniwala sa simwala ng maghapon at ito ay inyong itakwil sa huli, sa pagsapit ng hapon upang sakali sila ay magsibalik at talikdan ang kanilang relihiyon, ang Islam. Verse 73, at sila ay nagsabi sa isa't isa, huwag kayong maniwala o magtiwala maliban sa sinumang sumusunod sa inyong relihiyon. Sabihin, katotohanan ng tunay na patnubay ay ang patnubay ng Allah, ngunit sila ay nagsabi, huwag ninyong ipagkaloob kanino man ang inyong kaalaman upang sila ay huwag na di matulad sa kaalaman na ipinagkaloob sa inyo o kaya sila ay makipagtalo laban sa inyo sa pamagitan nito. Sa harap ng inyong Panginoon, sabihin, katotohanan ng lahat ng biyaya ay nasa kamay ng Allah. Kanyang ipinagkakaloob ito sa sinumang kanyang nais at saklaw ng Allah ang lahat ng maalam. Verse 74, kanyang pinili para sa kanyang habag ang sinumang kanyang nais at ang Allah ang siyang may tangan ng dakilang biyaya. Verse 75, at kabilang sa angka ng kasulatan ng mga Hudyo at Kristyano ay ang isa na kapag iyong pinagkatiwalaan ng kintar o isang malaking halaga ng yaman, ito ay kanyang ibabalik sa iyo. At kabilang din sa kanila ay ang isa na kapag iyong pinagkatiwalaan ng isang dinar o ng isang maliit na halaga, ito ay hindi niya ibabalik sa iyo maliban lamang kung siya ay patuloy mong sisingilin. Iyan ay dahil sa kanilang sinasabi o maling paniniwala na walang nakaatang na pananagutan sa amin hinggil sa mga taong mangmang. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban sa Allah samantalang ito ay kanilang nalalaman. Verse 76, bagkos ang katotohanan nito, sino man ang tumutupad ng kanyang kasunduan at may takot sa Allah, katotohanan ng Allah ay nagmamahal sa mga natatakot sa Kanya. Verse 77, katotohanan niya ang mga ipinagbili ang kasunduan ng Allah at ang kanilang mga sariling panunumpa para sa maliit na halaga, sila ay walang mabuting bahagi sa kabilang buhay. At ang Allah ay hindi mangungusap sa kanila at hindi titingin sa kanila sa araw ng pagkabuhay na muli, at sila ay hindi padadalisayin mula sa kasalanan at para sa kanila ay isang mahapding parusa. Verse 78, at katotohanan kabilang sa kanila ay isang pangkat na binabago ang kahulugan ng kapahayagan ng aklat sa pamamagitan ng maling pagbigkas sa kanilang mga dila upang inyong isipin na ito ay nagmula sa aklat. Subalit ito ay hindi nagmula sa aklat at sila ay nagsasabing ito ay nagmula sa Allah, subalit ito ay hindi nagmula sa Allah. At sila ay nagsasalita ng kasinungalingan laban sa Allah bagaman ito ay kanilang nalalaman. Verse 79, hindi marapat para sa sinumang tao o sinumang propeta ng Allah ay magbigay sa kanya ng kasulatan at ng karunungan at ng pagkapropeta pagkaraan siya ay magsasabi sa tao na kayo ay magpaalipin sa akin bukod sa Allah, ngunit sa halip siya ay nararapat na magsabing kayo ay maging matuwid na pantas ng Panginoon ng dahil sa anumang inyong itinuro sa kasulatan at ng dahil sa anumang inyong pinag-aaralan. Verse 80, at kayo ay hindi rin niya dapat pinagutusang magturing sa mga anghel at sa mga propeta bilang inyong mga Panginoon. Dapat ba niyang ipag-utos sa inyo ang kawalan ng paniniwala pagkaraan kayo ay maging mga Muslim na tumatalima sa Allah? Verse 81, at inyong alalahanin o angkan ng kasulatan ng tanggapin ng Allah ang kasunduan ng mga propeta na nagsasabing inyong tanggapin ang anumang aking ipinagkaloob sa inyo mula sa aklat at karunungan at pagkaraan nito ay darating sa inyo na isang sugo si Muhammad na magpapatunay sa anumang nasa inyo. Nararapat na siya ay inyong paniwalaan at siya inyong tulungan. Siya ang
Allah ay nagsabi, kayo ba ay sumasang-ayon dito at tinatanggap ang aking kasunduan? Sila ay nagsabi, kami ay sumasang-ayon. Siya ay nagsabi, magkagayon kayo ay sumaksi at ako ay kabilang sa inyo bilang mga saksi. Verse 82, kaya sino man ang tumalikod pagkaraan niyan, sila yaong mga suwail, labis na palasuway sa kautusan ng Allah at ng kanyang sugo. Verse 83, sila ba ay naghanap ng iba bukod sa relihiyon ng Allah, samantalang sa kanya tumalima at sumuko ang lahat ng nasa mga kalangitan at nasa kalupaan, kusang loob man o sa pilitan, at sa kanya sila ay ibabalik. Verse 84, sabihin, kami ay naniwala sa Allah at sa anumang ibinaba o ipinahayag sa amin, at sa anumang ibinaba o ipinahayag kina Abraham at Ismail at Isaac at Jacob at sa mga asbat, mga anak ni Israel, at sa anumang ipinagkaloob ni na Moses, Jesus at sa mga propetang nagmula sa kanyang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay ng pagtatangi sa pagitan ng bawat isa sa kanila, at kami ay mga Muslim na sumusuko at tumatalima para sa kanya. Verse 85, at sino mang humanap ng ibang relihiyon bukod sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya ay kabilang sa mga talunan o nawalan. Verse 86, paano nga ba papatnubayan ng Allah ang mga mamayang dinaniwala pagkaraan ng kanilang paniniwala sa kanya, at kanilang sinaksihan na ang sugo na si Muhammad ay totoo at ang mga malinaw na katibayan ay dumating sa kanila, at ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapagawa ng kamalian. Verse 87, sila yaong mga tao na ang kabayaran sa kanila ay ang sumpa ng Allah at ng mga anghel at ng lahat ng sangkatauhan na pinagsama-sama. Verse 88, sila ay mamamalagi roon sa impyerno ng walang hanggan. Ang parusa ay hindi pagagaanin sa kanila at sila ay hindi palulugitanan. Verse 89, maliban niya ang mga nagsisi at nagbalik loob pagkaraan niyan ng pagtalikod sa paniniwala at kanilang itinuwid ang kanilang mga sarili sapagkat katotohanan ng Allah ay mapagpatawad, mahabagin. Verse 90, katotohanan niya ang mga dinaniwala at nagtakwil sa mensahe pagkaraan ng kanilang paniniwala at pagkatapos ay kanilang dinaragdagan ng kawalan ng paniniwala, kailanman hindi tatanggapin ang kanilang inaangking pagsisisi at sila yaong mga naligaw ng landas. Verse 91, katotohanan yaong mga di naniwala at namatay habang sila ay walang paniniwala, kailanman ang buong kalupaan na puno ng ginto ay hindi tatanggapin mula sa isa sa kanila kung ito man ay kanyang ibibigay bilang pantubo sa kanyang kaligtasan. Para sa kanila ay isang mahapding parusa at para sa kanila ay walang makatutulong. Verse 92, kailanman ay hindi ninyo makakamtan ang bir o pagiging mabuti at matuwid na siyang daan tungo sa paraiso hanggang hindi kayo gumugol sa landas ng Allah mula sa anumang inyong minamahal at anuman ang inyong gugulin muli sa anumang bagay. Katotohanan ito ay lubos na nababatid ng Allah at ito ay kanyang gagantimpalaan. Verse 93, ang lahat ng pagkain ay ipinapahintulot sa mga anak ni Israel maliban sa anumang ipinagbawal ni Israel o Jacob sa kanyang sarili bago ipinahayag ang Torah ni Moses. Sabihin mo sa kanila, o Muhammad, magkagayon inyong dalahin o ipakita sa akin ang Torah, batas, at ito ay inyong bigkasin sa akin kung tunay nga na kayo ay makatotohanan. Verse 94, kaya sino man ang naglubid ng kasinungalingan laban sa Allah pagkaraan niyan, magkagayon sila yaong mga mapaggawa ng kamalian. Verse 95, sabihin ng Allah ay nagsabi ng katotohanan, kaya sumunod kayo sa relihiyon o paniniwala ni Abraham na Hanifa o sumasamba sa Allah lamang at siya ay hindi kabilang sa mga musyrik. Verse 96, katotohanan ng unang bahay dalanginan na itinatag para sa sangkatauhan ay ang nasa Baka o Makkah, pinagpala at isang patnubay para sa lahat ng mga nilikha. Verse 97, dito ay matatagpuan ng mga malilinaw na ayaw palatandaan tulad ng kinatatayuan ng makam ni Abraham. At sino mang pumasok dito ay kanyang makakamtan ng kaligtasan. At iniatang ng Allah para sa mga tawang tungkol
ang tungkuling magsagawa ng Hajj sa bahay dalanginan ng Kaaba sa sino mang may kakayahang maglakbay para rito at sino man ang di maniwala at walang pagpapahalaga rito sa makatuwid katotohanan ng Allah ay mayaman, walang pangangailangan mula sa kanyang mga nilikha. Verse 98, sabihin o angka ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, bakit kayo hindi naniwala sa mga aya o kapahayagan ng Allah samantalang ang Allah ay saksi sa anumang inyong ginagawa. Verse 99, sabihin o angka ng kasulatan mga Hudyo at Kristiyano, bakit ninyo hinadlangan sa landas ng Allah sa Islam niya ang mga naniwala, inyong hinahangad na ito ay gawing tila baluktot upang ang mga naniwala ay tumalikod mula rito. Samantalang kayo sa inyong mga sarili ay saksi sa katotohanan at walang hindi nababatid ng Allah sa anumang inyong ginagawa. Verse 100, o kayong mga naniwala, kung susundin ninyo ang isang pangkat mula sa mga pinagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, tunay na kayo ay kanilang ibabalik muli sa pagiging di naniniwala pagkaraang kayo ay maniwala sa Allah.